Hi guys, welcome back ulit sa tutorial ko. So for today's lecture, i-discuss naman natin yung elimination of arbitrary constant sa ating differential equations. So ang process naman dito sa elimination of arbitrary constants, kung ilan yung nakikita natin constant sa given na equation, yun yung times or yun yung beses na na kung ilang beses tayo mag-differentiate. So try natin sagutan yung problem na to. So itong problem pala na to galing to sa libro ni Rainville na Elementary Differential Equations na 6th edition. So, try natin sagutan tong problem na to. Sabi natin, kung ilan yung nakikita natin constant, yun yung beses na magde-differentiate tayo. So, try natin. So, bali y prime is equals to, differentiate natin tong e raised to negative 2x. Di ba, malala natin ang e raised to x is equals to uh, e raised to x dx. So, bali bring down lang natin si 2. C1 e raised to negative 2x plus 3 C2 e raised to 3x. So, ito yung first na derivative. So, second, sabi natin, dalawang beses tayo magdi-differentiate. So, bali magiging 4C1 e raised to negative 2x plus 9 C2 e raised to 3x. So, yun nga, sabi natin, i-differentiate natin. Pero wala naman tayong na-eliminate na constant. So, para ma-eliminate natin yung constant, gagamit tayo ng elimination and substitution. Let's say this is our equation 1, equation 2, equation 3. Now, try muna natin eliminate C1. So, from equation 3 and 2 muna tayo, siguro. Or pwede rin natin simulan sa 2 and 1. So, try na lang muna natin yung 2 and 1. Paano natin i-eliminate yung C1 dito? So, ang gagawin lang natin, i-multiply lang natin ito ng 2. Para, di ba? Kapag minultiply natin to ng 2, bali magiging 2y is equals to 2 C1e raised to negative 2x plus 2 C2e raised to 3x. And then, from here, y prime is equals to negative 2C1e raised to negative 2x plus 3C2e raised to 3x. Pag pinag-add daw natin ito, di ba kung papansinin nyo, pag pinag-add natin to, may eliminate natin si C1 kasi 2 plus negative 2 is 0. So, bali, magiging y prime plus 2y is equals to 5 C2 e raised to 3x. So, this will now be our equation 4. Pero, kung papansinin nyo, pwede rin natin i-eliminate yung C1 sa equation 3 tsaka equation 2. Bali paano? Di ba? I-multiply ulit natin tong equation 2 ng positive 2. Di ba? Para, kapag minultiply natin ito, so bali, dito na tayo, 2y prime. Negative 2 times 2 is 4 C1 e raised to negative 2x plus 3 C2 e raised to 3x. And then, pag pinag-add natin siya kay equation 3, ang magiging negative pala ito, sorry. So, bali 4 C1 e raised to negative 2x plus 9 C2 ay mali. Dapat magiging 6 ito. Kasi nga 3 times 2 is 6 C2e raised to 3x. So kapag pinag-add daw natin ito, di ba magka-cancel out lang ulit si C1. So bali
magiging y double prime equals to, makakancel na si C1. Ay, mali. Y double prime plus 2y prime is equals to 6 plus 9, 15. 15 C2 e raised to 3x. Ang kaso, hindi natin na-eliminate si C2. Anong pwede natin gawin? Pwede natin kunin si C2 dito. So, paano? Divide natin to ng 5. So, bali, magiging C2 e raised to 3x is equals to y prime plus 2y is equals to 5. Ito na yung i-input natin dito sa ating equation 5. So, this will now be y double prime plus 2y prime is equals to 15 C2. Mali. C2 pala natin is y prime plus 2y all over 5. So ito magkaano to? Magiging 3 na lang ito, di ba? 15 divided by 5 is 3. So this will now become y double prime plus 2y prime is equals to 3 plus y prime, 3y prime plus 3 plus 2y, 6y. Arrange lang natin, ilipat natin to sa kabila. Magiging y double prime 2 minus 3 negative y prime minus 6y is equals to 0. And this will now be our final answer. So, ayan. Sana may natutunan ulit kayo sa araw na ito. And sana naintindihan nyo na ituro ko. So, yun lang. Sa mga susunod ulit na tutorial natin, please don't forget to like, share, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. So, yung YouTube channel ko pala is ito. So, ito yung YouTube channel ko. So, yun. Maraming salamat sa suporta, sa panonood, at sa walang sawang pagtangkilik at panonood ng aking mga tutorial. So, yun lamang. Maraming salamat.